Tuloy-tuloy tayo, rebuttal ito. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang rebuttal si Pastor Ferdy ng End Time sa kanyang patutunayan sa kanyang topic. 10 minutes bro. Your time start now. Okay, rebuttal. Salamat kapatid na Rasha sa ating moderator. So, unang-una, sa mga tanong ko sa kanya, mga espekulasyon lang din. Why? Hindi naman niya natibag talaga yung mga binanggit ko. Unang-una, walang letra por letrang binasa sa mga sulat. Sa mga sulat ni Pablo. Dapat sana giniba niya yung in-affirm ko kanina. Dapat bumasa siya sa verse, sa epistle sana ni Paul para igiba yung aking stand, no? So yun ang trabaho niya, igiba yung stand ko. Dapat inisa-isa niya, hindi. Mababasa doon sa lahat ng sulat ni Paul na ang Trinity ay sa Diyos. Kasi yun yung kanyang negative at titindigan eh. No? So, sa akin, no? Mamaya siguro itatanong ko sa kanya, pag galing ba sa pagano, yun ay sa Diyos o hindi? No? Mamaya itatanong ko sa kanya yan eh. No? So ngayon, pinagkakamalan niya ako, nanguhula lang ako doon sa book na ginamit ko sa kanya, no? Na galing kay Sinclair, na si Marie, no? Marie Sinclair. Mayroon kasi si Marie Sinclair na book na nagsasabi na ang Trinity ay galing sa pagano. No? Mga kaibigan, napakahalaga dito na suriin din natin. Bakit may mababasa doon sa Catholic Encyclopedia? Of course, Catholic Encyclopedia yun eh. No? So, kakatig lagi sa kanila. Halimbawa, Amplified Bible, binasa yung Trinity. Amplified Bible yun, base doon sa translator, sa unawa nila yun. Lahat ng mga encyclopedia na ginagamit, dapat kakatig lang sa kanila. Kung talagang ang Trinity na yan ay galing sa Diyos, no? Dapat pati yung, tanda natin, si Marie Sinclair ay hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Katoliko, no? Isa siyang mayaman na tao na ito yung kanyang yung book na ginawa niya, no? At ito po, sa book ni Marie Sinclair, ito yung sabi niya. Sabi niya dito, the early Catholic theologians, sino yan? Si Saint Jerome, testify unequivocally, ito yung sabi niya, all the ancient nations believe in the Trinity. That was page 382. So, tama pala talaga na ang Sumerians naniniwala sa Trinidad. Na yan yung pinanggalingan ng Trinidad na yan. No? Isa-isahin niya. Sabihin niya sa akin na yung Larousse Encyclopedia of Mythology ay mali. No? Hindi ang nagsulat nito ay hindi si Marie Sinclair. Ito ay kinalap lang ni Marie Sinclair base doon sa mga encyclopedia, no? At marami yan, napakarami nito mga kaibigan, sa Greece, sa Egypt. Dapat niya yun, sanggain niya or niya, igiba niya, no? Doon sa Bible nga walang maigiba na itinindig ko sa mga unang salutation ni Paul. Bakit hindi mabasa yung Trinidad doon? Wala Anong binasa? God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Nasaan yung ikatlong pinagsasabi nila na ikatlong persona? So, nakakalungkot mga kaibigan na hanggang ngayon nananatiling nakatindig ang stand na ang Trinidad, which is the Trinity, ay hindi galing sa Diyos. Why? Si Pablo, hindi in-affirm ni Paul yan eh. Ang binabasa niya kanina, yung alin? Yung commentary. Hinahanap ko yung talata. Siya mismo nanggaling mismo sa bibig niya. Kailangan may tatlong nagpapatotoo. Ni isa nga, walang nagpatotoo eh. No. Base lang yun sa unawa nila. Sabi niya, Amplified Bible.
natural, ita-translate nila into Trinity. Tingnan mo doon sa original na pagkasulat. Wala naman talaga yung pagkasulat ng Amplified Bible. Nangangahulugan, nagdagdag sila at gumawa ng panibagong version. Trabaho nila yan sa katunayan. Anong ginawa ni Tertullian? Actually, si Tertullian mali siguro ang ni Brother dito Why? Si Tertullian naging heretics tapos pinapaniwalaan pa nila. Si Tertullian ang pinanggalingan ng Trinity nila, pero later on, ginawa nilang heretics. Tingnan mo yan. Kakampi nila ng una, tapos nagbago ng paniniwala, tapos ngayon, ginagawa pa nilang credible evidence nila na yun daw ay galing sa Diyos, base kay Tertullian, na ngayon ay heretics na sa kanila. Ito ang sabi ng Wikipedia. Ewan ko kung sila po ay naniniwala dito sa Wikipedia. Ang Wikipedia ay nag-a-affirm na si Tertullian ay naniniwala sa subordinationism ng anak at ng Espiritu Santo sa Father. Hindi ganyan ang paniniwala ng Trinity. Ang paniniwala ng Trinity, mga giliw naming mga nakikinig at nanonood dyan, ang paniniwala ng Trinidad, co-equal God sila. Ang subordinationism ay hindi paniniwala ng Trinity. Ginawa ni Brother Mar na credible theologian si Tertullian. Ito pa, ang isa pang na dapat niyang alamin. Dapat alamin din ng ating kapatid na ano bang ibig sabihin ng Trinitas. Yung konsepto ng Trinitas. Ang Trinitas po ay hindi talaga dating katulad ng ganyang binabanggit ni Athanasius. Kaya nga dapat hindi si Tertullian ang kuhanan niya, dapat si Athanasius. Kasi si Athanasius, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yan yung paniniwala nila. Pero tingnan natin sa mga early Christian, like yung mga naunang disciples. Yung sa warning pa lang ni Pablo, sabi niya, pag-alis ko, pag-alis daw ni Pablo, papasok ang lobo sa kawan. Kaya nga, pag sinabi ni Brother, na halimbawa, si Polycarp, o si Saint Jerome, kung sino-sino pang mga 2nd century o 1st century mga theologians, pwedeng mali na sila dyan. Why? Kasi sabi ni Pablo, kahit sino, kahit paanghel, hindi paniwalaan nang hindi niya itinuro. Ano bang itinuro ni Pablo? 1 Corinthians 8:6. Mayroong Ama, Diyos Ama, na iisang Diyos lamang, iisang Diyos, ang linaw Hindi niya sinabing 3 persona. Ang gumawa ng 3 persona niyan, yung mga theologians na lang base sa kanilang unawa O bakit hindi mabasa doon? Kung ano gagawing mystery pa yan? Kakatwiranin natin. Mystery, nakatago doon sa God yung 3 persona. Dapat basahin mo ng letra por letra na Diyos na Ama at may 3 persona dyan na 3 na magkakaibang Diyos yan pero isang Diyos lang. Pero walang ganun Anong sabi ng 1 Corinthians 8:6? Dapat bumasa si kapatid ng mga Bible verses. Sa kanyang kinuhanan niya, encyclopedia, yung mga commentary ng mga Trinitarian. Humanap ka ng commentary ng hindi Just 1 minute. Trinitarian. Ako, sa akin, credible. Why? Hindi Trinitarian, hindi monotheism, hindi Unitarian, hindi subordinationism. Isang parang independent na hindi mo maintindihan yung paniniwala niya pero nasulat niya pa na ang Trinidad ay galing sa paganong paniniwala. Walang kinikilingan yan. Yan ang katunayan na hindi bias ang pinagkunan ko ng credible evidence yan. Kung ako'y kumuha sa isang theologians na
monotheism, pwede mong sabihin sa akin yan. Pero ang kinuha kong libro ay hindi Kristiyano, hindi rin Hudyo. Ha? Di ba? So, doon mo makikita. Bias yung kinukuha ng kapatid eh. Humanap ka. Okay, salamat yun lamang po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. Siyempre, dapat tayo sa ating 7 minutes na second cross. At dito ay pwede na magtanong kahit na ano. Basta pasok sa pinag-uusapan. 7 minutes, Brother Yesu, your time start now, bro. Yes, salamat, Mr. Moderator. Okay, sabi mo, speculation lang yung pinagsasabi ko. Pwede mo bang i-define sa amin yung speculation, bro? Pastor? Yung speculation, yan yung ginagawa mong katulad yung salita mo kanina, galing sa Diyos. Nag-speculate ka sa Revelation 17:3 na sinabi mo yung nakaletra doon na galing sa Diyos. Next question. Okay. Ang lahat ng karunungan, saan galing? Sa Diyos. Salamat. Next question. So, hindi ako nag-speculate. Speculation dahil sabi mo nakasulat pero hindi nakasulat. Next question. Next question. Saan ba nakasulat yung Trinity? Sa Biblia o hindi? Hindi nga nakasulat sa Biblia. Hindi. Eh, kung mabasa ko dito, nakasulat. Revelation 7:10, Trinity. Sasagutin ko. Kung babasahin mo diyan, basahin mo. Pero, inulit ko sa pahayag ko, itindig mo at gibain mo yung sinabi ko kanina. Bumasa ka ng talata. Yan ay spekulasyon ng nag-translate. Next question. Next Okay, question. sige. Dito kay Tertullian, no? At sagutin ko na lang yun mamaya. Sabi mo, si Tertullian naniwala sa ano ba yung term na ginamit mo? Mahirap yung term na ginamit mo. Pero, nung bago siya, naging pastor, bago siya lumihis, no, sa katotohanan, ano ang kanyang paniniwala sa Trinity? Yun bang subordination yung sinasabi mo? O yung unity as three God, as three persons in one God? Parehas na yan. Nagturo na siya ng Trinitas. Then, may mga several teaching siya ng subordinationism. Tapos, ginawa mo pa siyang credible na theologians ng mga Katoliko. Mali. Next question. According to the Bible, sino ang credible na tagapagturo according sa Bible? Yung mga disipulo, yung mga apostol. Ano sila? Yung mga apostol, yung 12 apostol kasama si Pablo. Sabi ni Pablo, pag hindi tinuro nila, matakwil. Next question. Mga pari ba ito? Sa amin kasi kung Katoliko, hindi eh. Mga apostol yan, may asawa nga yung mga apostol eh. So you mean yung mga apostol hindi pare? Wait lang. Sorry. Okay, 20 seconds yun, bro. Meron pang 10 seconds. Tuloy mo, Pastor. Sa amin, magkaiba kasi, kaya next question na lang, magkaiba tayo. Next question. Okay, in Revelations 5:10, ang karya ng Diyos ay karya ng mga pari. Mali, hindi. Sagot? Yes, mga pari. Yes, pero magkaiba nga tayo ng perspective pagka dinedefine natin yung pari sa Katoliko at sa pari dito sa Kristiyano. In Malakay 2:7, ang tunay na tagapagturo, pari, hindi. Next question, kasi magkaiba nga tayo ng Objection, Mr. Next Moderator. Objection. Time stop. Okay. Anong objection natin negative? Hindi siya pwedeng mag-pass kasi ano na to, second rebuttal na, pwedeng magtanong kahit ano. Okay, counter ka, bro. Sige, bro. Ang counter ko, yun ang sagot ko, kaya wala kang magawa, bro. Okay. So, ang hatol ng moderator, actually, wala tayong rules na ganyan na hindi pwedeng mag-next question, bro. Ha? So, since sinabi ni Pastor Ferdy na next question tayo. Okay. According sa salita ng Diyos, ang tunay na tagapagturo, mga pari, mali, hindi. Hindi mali, pero magkaiba tayo ng perspective at meaning at
pahayag kung ano yung pari. Sa amin, may asawa ang pari, sa inyo wala. Next question. Okay. Next question. Hindi pala mali na ang tunay na tagapagturo pare. Si Tertullian pare hindi. Uulitin ko, ang perspective ng Objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop muna. Negative, anong objection natin? Ang tanong ko kung si Tertullian pare ba o hindi. Okay, so I think yung categorical na pari or hindi, Pastor Ferd, may counter objection ka bro or sasagot ka na sa categorical bro? Sagutin ko na lang yan. Pari Sige ng pa. Katoliko yan, hindi ng Biblia. Okay, salamat. Dito tayo kay Pablo. Sabi mo, Next si question. Pablo hindi nangaral ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Corinthians 13:14, nabasa mo na ba ito o hindi pa? Ang sagot ko dyan, nabasa ko na yan, pero magkaiba na naman ng perspective ng iniisip mo sa iniisip namin at base sa pagpapaliwanag namin. Next question. Okay, dahil nabasa mo na pala. So, ibig mong sabihin, nagsisinungaling ka kaganina na si San Pablo hindi man lamang nagbanggit ng pangatlong persona. Nagsinungaling ka pala nun. Hindi po ako nagsisinungaling kasi hindi niya binanggit ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang binanggit lamang niya ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Next question. Next question lang, sinabi mo ganina, Pastor, narinig ng lahat. Si San Pablo hindi kailanman gumamit ng pangatlong persona, ibig sabihin ng Espiritu Santo. According sa Corinthians 13:14, ginamit ba niya ang Espiritu Santo o hindi? Kasama ng Ama at ang Anak. Uulitin ko, ginamit niya pero hindi tama. Espiritu Santo. Kaya mali at napakababaw na tanong yan para gamitin sa akin. Next question. Next question. Okay. Sabi mo, si Athanasius, ano ang pagkakaalam mo sa Athanasian Creed? Ano ang tunay na katawagan ng Athanasian Creed? Sa akin, ganito yan bro. Sa alam ko lang, sasabihin ko pero hindi ko karapatang magpaliwanag niyan kasi galing yan sa inyo. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection natin, negative. Ano yan? Ginamit niya si Athanasius, kaya may karapatan ako magtanong. Huwag yung sabihin wala akong karapatan. Ginamit mo si Athanasius, kaya tinanong kita, anong pagkakaalam mo sa Athanasian Creed? Ano ang tunay na tawag sa Athanasian Creed? Counter objection dan, Pastor Ferdy? Counter objection bro. Mm-mm. It's not my business to explain to sa kanya. Okay. Magne-next question ako para sa kanila, sa Okay. aral nila yan, so sila ang magpaliwanag niyan. Okay, next question. Okay. Yun na yan, bro. According sa Athanasian Creed, si Athanasius ba ang sumulat ng Athanasian Creed o hindi? Next question ako. Next Sabi question. ko kayo mag-explain yan, hindi ako. Okay, dahil ginamit mo si Athanasius. Si Athanasius ba Next question bro. Trinity Defender or the Trinity Destroyer? Uulitin ko nga, alam ko sagot lahat dyan, pero it's not my side to explain. E-explain ninyo yan. Gibain ninyo yung side ko. Okay, so ginamit mo lang pala si Discussion. Athanasius para may masabi ka lang, ganon. No. Kasama po yan sa presentation ko, pero para tanungin ako kung ano-anong mga aral yan, hindi ko yan obligasyon. Obligasyon nyo yan para gibain yung stand ng affirmative. Bakit mo ginamit si Next Athanasius hindi mo pala obligasyon? It's not your business para sabihin sa akin bakit ko ginamit. No? Ang trabaho mo, igiba. Next question. Time. 7 minutes time. Okay. Salamat. So, dyan natatapos ang pangalawang pagtatanong ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa negative rebuttal naman. 10 minutes ito, bro. Yesu ng Catholic. Salamat, time Mr. start Moderator. So, ayan mga kapatid, napakalinaw. Sabi niya, speculation lang daw yung sinabi ko. Kaya tinanong ko, ano ba definition mo sa speculation? Pag speculation lang, ibig sabihin wala kang batayan. Kadami ng binasa ko. Catholic Bible. Mga Catholic na, tawag nito, Catholic theologians. Mga Protestant theologians. Nagsabi may Trinity. O, tapos sabihin mo sa akin, nag-speculate ko lang. Ayaw mo lang tanggapin? O, doon naman tayo sa Amplified Bible. Sabi niya, walang Trinity daw. Napakalinaw dito 17, wala daw galing sa Diyos.
O kaya tinanong ko siya, ang salita ba ng Biblia, ang salita ba ng mga theologians, yung karunungan nila saan galing? Sabi niya, galing sa Diyos. Galing pala sa Diyos eh. Pastor, ikaw talaga pastor. Sarap ng kurutin ha. Ito, pasa tayo pastor ha. Dito, sa Mateo 11:27, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At sino may hindi makakakilala sa Ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpapahayagan ng anak. So, mayroon palang mga panahon na ang ating Panginoong Jesucristo pipili ng mga taong papahayagan niya. Yun, hindi mo pala alam. Tapos ang nagsulat niya, sabi mo, yung mga disipulo, hindi pati mga disipulo hindi nagsulat. Yung mga theologians natin, mga disipulo natin yan, mga disipulo ng mga apostol tayo, mga disipulo tayong lahat eh. Sila ang nagpapaliwanag sa mga sinabi ng ating mga apostol. Yung mga sinabi ng apostol, saan galing yon? Basa. Unang Pedro, 2 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Hindi dumating sa tao kailanman ang hula. Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyok ka ng Espiritu Santo. Pastor, dapat basa-basa din ng ibang talata pag may time. Mali ka na pag sinulat ng mga theologians, mali na agad sa iyo. No. Hindi ganoon, pastor. Dahil ang mga terminong Biblia, hindi apostol ang gumawa niyan. Ba't ka naniwala sa Biblia? Yung pangalan ng inyong mga pinaniniwalaan ngayon. Apostol ba na gano'n yan? Yung Bible alone. Yung hermeneutics ka, naniniwala ka sa hermeneutics. Exegesis. Ang dami pa, pag-aaral, pagdating sa salita ng Diyos, naniniwala ka ba na nun? Naniniwala ka. Tinuro ba ng mga apostol yun? Hindi. Kasi mga term yun, mga terminolohiya yun. Tinatanggap natin yun. Bakit? Para madali nating maunawaan ang mga kasulukuyang terminolohiya na ginagamit dyan sa Biblia. Kaya nga sabi ko kaganina, the term exists because of the reality. And not the reality exists because of the term. Tulad ng Pilipinas ba, hindi naman dahil lumabas na yung pangalan Pilipinas, saka pala nagkaroon ng isla. Andyan na ang isla, huli na yung Pilipinas. So hindi mo ba paniniwalaan yung Pilipinas dahil huli na yung pangalan? Mali yung mga mo, pastor. Mali yung mga filosofiya mo sa buhay. Ibahin mo na yan. No? Di porket hindi ginamit ng mga apostoles ay hindi mo na paniniwalaan. Napakadami. No, pagdating sa theological studies, alam ko nag-study ka rin sa theology, napakaraming mga termino na hindi ginamit ng mga apostol na pinaniniwalaan natin ngayon. Kaya wag mong gawing pananggalan yan para pamamalian ang konsepto ng Trinity. Dahil ang aral ng Trinity, galing yan, ang konsepto niyan galing sa Bible. Hindi yan galing sa kung sinong tao lang. Dahil ang mga theologians nagbabata yan doon sa Biblia. Di ba? Yan nga yung prophet exegesis eh. May historical accounts yan. Pinag-aaralan nila ang mga history na, kaya nagkakaroon sila ng ganyang uri ng paniniwala. Sabi dito kay Tertullian, sabi mo si subordinate, ano ba yung sinabi mo na termino, mahirap no? Pero sabi dito, pastor, sabi dito, Tertullian wrote, all three Father, Son, and Holy Ghost are of one. Di yung sinasabi mong subordination. Of one, by unity. That is of substance. Isang nature lang sila. Yung sinasabi mong, mali yun. Doon na yun, na si Tertullian, napaanib kasi si Tertullian sa yung, sekta na kung saan humuhula. Kaya nga si Tertullian, hindi siya naging santo. Yan ang rason kung bakit hindi siya diniklara ng simbahan na santo dahil naging heretiko siya. Pero yung kanyang ginagamit na termino, tanggap natin yun. Bakit? Si Tertullian, theologians yun. Sabi mo kanina, yung bang galing sa mga pagano, tinatanggap ba? Yes! Basta gagawin mo Christianize, i-Christianize, tulad ng kalendaryo, saan galing yan? Pagano yan? Anong ginawa ng simbahan? Christianize. Yung binyag, saan galing yan? Di ba sa mga mga
tawag nito, itong Qumran community. Yung mga Hudiyo na sekta. May mga part din ng mga pagano na gumagawa ng ritual ng pagbibinyag. Hindi naman Kristiyano yan eh. Pero ginawa ng Kristiyano, ginawang Christianize. Pupwede yan. Basta i-Christianize mo lang. Ba't ka naniniwala ka ngayon sa kalendaryo? Galing yan sa pagano. Ay, yung mga filosofiya mo, pastor, mali. No? Ano pa itong inano mo ko ganina, no? Natawa na lang ako dahil daw dun yung mga sagot niya, labas-pasok na siya eh. Hindi daw yung pari hindi daw ano, pero sa Biblia, pari talaga ang tunay na sugo ng Diyos. Malakyas 2:7, ang tunay na sugo ng Diyos kaparian. Salita ng Diyos yan. According kay St. James, ang salita ng Diyos walang pagbabago. Kaya nga magpasa hanggang ngayon meron tayong pari. Ganyan yan, pastor. Kaya nga, karamihan theologians, pari. Ganyan yan. No? At sinabi mo ganinang karunungan, ang karunungan, pastor, ibinigay sa simbahan, hindi sa kanya-kanyang tao. Kaya nga tayo dapat bumatay tayo sa simbahan, huwag sa ating sariling unawa. Dahil malinaw po yan. Proverbs 3:5, huwag kang manahan sa iyong sariling karunungan. Saan tayo dapat manahan? Last 3 minutes. Pahayag ng simbahan. No? Tapos, mayroon siyang sinabi kanina na nakalimutan ko eh. Itong sa ano pala. Itong sa 2 Corinthians 13:14. Kasi kanina pa niya, narinig niyo eh. Sinusulat ko dito yung mga talata niya. 1 Corinthians 6, no? Ama lang daw, 1 Corinthians 1:3, Galatians 1:3, palaging ama at ano lang daw, nalireklamo na siya dahil ama lang at si Kristo ang sinasabi ni San Pablo. Itinanong ko siya dito, nabasa mo na ba yung 2 Corinthians 13:14? Sabi niya, nabasa na niya. Nagsinungaling ka pala kaganina na sinabi mong hindi binanggit ni San Pablo ang minsan man ang banal na espiritu. Tapos ano yung palusot niya? Ang sabi lang niya, iba yung unawan niyo eh. Palusot mo na lang yun. Pero hindi yung punto mo kanina. Basahin natin to. 13:14, sabi ni San Pablo, may the grace of the Lord Jesus, the anointed, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. Ayan no, San Tatlo. Ay, pastor. Yan, tapos dito pa, sabi ng theologians sa sulat ni protestanting theologians to. Hindi to bias pa sa akin. Anong sabi niya dito sa kanyang sa sulat ni Apostol Pablo, ang kanyang explanation sa sulat ni San Pablo, Paul's description of the works of the Spirit, the Lord Jesus, and God the Father, San Tatlo. Links the three persons together in remarkable ways. Although Paul never articulates the doctrine of the Trinity, what he writes here about the Godhead relationship, yun ang punto. Hindi niya ginamit ang Trinity na word, pero yung relation ng San Tatlo, pinapahayag na yan ni San Pablo. Ano pa sabi dito? Becomes the raw materials, naging kagamitan, by later believers. To construct the church teaching on the Trinity. Yan, pastor. Ang problema kasi sa atin, salamat bro Ras, no? Ang problema kasi sa atin, nagbabasa tayo, hindi man lang tayo tumitingin sa pahayag ng mga theologians, pahayag ng simbahan, yung sariling atin lang, kaya nagkakamali-mali tayo. Sabi mo ganina, may nabasa daw siya, sino ba pangalan na yung babae, yung sinabi niya na 1876 daw, may nabasa na yung ay galing sa mga pagano. Pagkalinaw ito sa akin, no? Gumamit ka pa ng Wikipedia, ito, encyclopedia, hindi Wikipedia, encyclopedia. Ang sabi dito, ang nag-introduce ng terminong Trinity, Tertullian. Sabi dito, he introduced the non-biblical term, Trinitas or Trinity, into Latin Church vocabulary. Latin Church vocabulary. Tapos, ibabangga mo lang to sa Wikipedia mo. Ito, standard to. Tanggap to ng lahat. Encyclopedia to eh. Isa yung Wikipedia. Kanino kami maniniwala? Ang sabi dun sa Wikipedia mo, 1876 lang. Second century pa. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Iesu at para hindi mawala yung ating init, no? Tuloy-tuloy tayo, 7 minutes ng pagtatanong si Pastor Ferdy. At bro, your time start now. Okay, ang tanong ko, unang-una, ito yung tanong ko doon sa binanggit niya kanina sa kanyang sinabi. Ulitin ko lang yung tanong, bro.
na bakit pinapaniwalaan nyo si Tertullian, ganong Yes, unang-una, naging heretiko siya kapatid, no? Naging heretiko latter times na of his life. Nung patapos na yung kanyang buhay, doon lang siya. Pero nung unang si Tertullian talaga, theologian yan. Ba't hindi mo paniniwala? Theologian siya. Asan na ba yung encyclopedia? No? Basahin ko na lang uli yung biography ni Next question. Okay. Si Martin Luther ba, heretics din sa inyo? Yes or no? Yes, heretics talaga siya. At ang kanya namang binigay na mga kasi against man sa Catholic faith. Hindi man siya gumawa ng termino na mapapabor sa doktrina. Hindi. Tinuligsaan niya ang purgatory, tinuligsaan niya ang indulgence. 99 thesis ginawa niya na against sa Catholic faith kaya hindi tinanggap. Next question. Hindi. So, magkaiba yung pagtingin ninyo kay Tertullian at kay Martin Luther, gayong pareha sila heretics. Yes or no? Hindi. Ang diferensya nila kasi, si Tertullian introduced term. Na yung santatlo, yung pinangaral nila sa mga apostol, binigyan niya ng termino. Si Martin Luther, binangga ang aral ng simbahan. Kaya, iba yun. Okay. Next question. So sa inyo, naniniwala ka ba si Tertullian nagturo din siya ng hindi sang-ayon sa turo ng Iglesia Katolika? Yes, because Tertullian is just a mere theologians. Actually bro, lahat ng theologians may karapatan na magbigay ng opinion. Tawag nga dyan theological opinion tawag dyan. Pero ang pa talaga dyan, ang simbahan talaga magdideklara. Pag sinabi na ng simbahan, ito tama to. Next question. Aral na yan. Si Tertullian at si Martin Luther ba ay parehas pari? Parehas silang pari. Parehas din silang naging heretics. Pero si Tertullian, tama ang kanyang ibinigay na termino kaya tinanggap ng simbahan. Sabi ni San Pablo, the fullness of the truth is in the church kaya hindi nagkamali sa pagpili sa ibinigay na termino ni Tertullian. Next question. Okay. May papakita ka ba na theologians na hindi Katoliko at hindi rin Trinitarian na nagpapatunay na ang Trinity ay sa Diyos? Ay, wala na. Kasi kung hindi Trinitarian, tapos hindi pa, against na yan. Katulad mo, against ka na nga eh. So wala yan. Pero hindi Katoliko, naniniwala sa Trinity. Meron yung binasa ko ganyan. Sa Davos, hindi naman Katoliko yun. Sa Amplified Bible, hindi rin Katoliko. Next question. Sang-ayon ka ba na yung mga Protestante ay kinopya lang yung Trinity ninyo ng Katoliko? Wala na akong wala na akong pakialam diyan basta ang Trinity is a concrete aral ng simbahan Katoliko na galing talaga yan. Magbasa ka ng history ng Fundamentals of Catholic Dogma, nandito ang lahat ng nakasulat ang mga heretical na binangga ng Trinitarian. Next question. Okay. Yung mga hindi ba Trinitarian na sumasang-ayon ba sila na ang Trinity ay galing sa Diyos? Of course not. Hindi sila maniniwala talaga. Tulad ng mga Hudiyo. Kaya yung mga Hudiyo nga, unang bayan ng Diyos, hindi rin sila naniniwala. Pero what is the truth here? The truth was revealed by God to the church. Ephesians 3:10. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos ay nasa simbahan. Kaya alam ng simbahan ang tinuturo ng simbahan. Si Pablo ba ay Hudyo? Yes, Yes, na sir. naging Kristiyano. Okay. So, tama yung paniniwala ni Pablo na sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ang Panginoon nating Diyos ay isa lamang. Yes, isa lamang, pero may tatlong persona according sa ating Panginoong Jesucristo, inireveal niya yan. Matthew 28:19 hanggang 20. No? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay. So, may mababasa ka ba na letra por letra na binanggit na Diyos Espiritu Santo? Yes, John 4:24, God is Spirit. Next question. Uulitin ko, nakasulat na letra por letrang pagkasulat. God, the Holy Spirit. Ano ba yung Spirit? Hindi ba Holy Spirit? Kaya nga, God is Spirit. Dito, John 4:24, yun na yun. Okay.
So parehas ba yung God, the Holy Spirit, saka God is a Spirit? Parehas, Parehas ba lang yun? yun dahil isang persona lang ang tinutukoy doon. Okay. Okay. Next question. Anong Tagalog nung God is a Spirit sa God the Holy Spirit? Okay, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. O, yung God the Holy Spirit, anong Tagalog? God, the Holy Spirit. Ang Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Ganun din. Okay, next question ako. Next question. Oo. May oras pa ba ako? Sige, Last wait 1 minute. Wait ko na. Okay, Wait ko na. okay. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, which is yung ating rebuttal at yung ating yung second cross, no. Pero dito tayo muna sa ating shoutout pala sa lahat ng mga nasa live diyan sa punto por punto. Meron silang I think 200 plus na live viewers or higit pa, at sa ibang nagla-live diyan. At dito din sa Debaters Convention, shoutout kay Lorby Cabugos, kay yan, nandyan sila Aladin Gregorio, sila Apostolic Faith. At dako tayo sa ating final conclusion, bro. Mauna dito ang ating negative. Bro Yisu, 5 minutes ito, bro. Bilang negatibo sa topic na ang Trinity ay sa demonyo. 5 minutes, bro. Bilang negative, set ko lang yung time mo. Okay. So, your time start now, bro. Yes, salamat no mga kapuntos. Nakita natin no. Unang tanong pa lang natin, yung itinindig niya, akala ko ay sintibay ng palasyo. Sintibay lang pala ng palasyo ng buhangin na sa dagat, no? Isang hampas lamang ng alon, wala na. Bang. Dahil puro sagot niya nung una, puros wala eh. Wala. Hindi ibig sabihin wala siyang pinatutuhanan. Sariling unawa mo lang yan, pastor, no? At kung ibabatay mo ang iyong unawa sa unawa ng mga teologo, ay mas papabor kami dun sa mga theologians. Kasi yun ang nila, yun ang trabaho nila. At huwag mong sabihin sa akin, hindi ka naniniwala sa mga teologo. Naniniwala ka rin, for sure. Gumagamit din kayo ng mga paliwanag ng theologians bilang pag-aaral nyo sa salita ng Diyos. Ay, huwag nyo kaming sabihin, hindi kayo gumagamit ng theologians, pero ang ginagamit nyo, yun lang pabor sa inyo. Yun ang problema dyan. No? Sa malinaw, wala napatunayan si pastor, puro wala. Tayo, puro meron. Ang nangyari nga imbis siya yung affirmative, ako na nang naging affirmative. No? Gumawa pa siya ng ginamit si Anastasius. Wala pala siyang alam about kay Anastasius para may masabi lang. Tinanong natin kung si Anastasius ba ang sumulat ng The Creed ng Anastasius. Hindi rin niya alam. Ano ang tunay na katawagan sa The Creed ng Anastasius? Athanasius. Kasi magkaiba yun ni Anastasius at Athanasius. Actually, Athanasius talaga yun inattribute. Pero ang pinanggalingan talaga ng The Creed na Athanasius ay galing kay Anastasius na ang sumulat mga early Christians. Nakita nila ang pananampalataya ni Athanasius kaya isinulat nila, pero hindi si Athanasius or si Anastasius ang sumulat niyan, mga early Christians. Tawag yan Kikumkwe, no? The Creed of Kikumkwe. Yan, Athanasian Creed. Kung talaga nag-aaral ka ng history, pero wala eh. Mali nga 3 yung minutes. pinagsasabi mo, pastor, no? At balikan ko nga itong ayat ito para Living Bible, no? Dito sa Living Bible, sa Genesis 1:1, ang sabi dito tawag dito sa ng theologians, no, when God began creating in the beginning God created the earth became a shapeless, chaotic mass, or shapeless and void, over the dark vapors or over the cloud of darkness, over the darkness and waters of over the gaseous mass. One correct translate, no? 26 pala. So John 1:26, 1:26, ito pala, no? Then God let us make man. Ay, hindi pala ito. Sorry. Yung isa pala na the voice, no? Ang talaga dito sa tatlo talaga sila, at persons yung tatlo na yan.
no? Na nalito ako sa kinuha kong Bible. In Genesis 1:26, no? Na yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, yun talaga sila ang lumalang sa mundo. Kaya yung sinabi niya kaganina na hindi kasali ang Holy Spirit sa pagka-Diyos, John 4:24, sinabi, malino dyan. Di ba? God is a spirit. Yung tinanong niya kung ano pagkaiba ng God, the Holy Spirit, parehas lang yon, nililito mo lang, no? Walang pinag-iba doon, no? Dahil ang Diyos, ang Espiritu talaga ay ibang persona sa tatlong sa tatlo. Dahil pinahayag na ng Panginoong Jesucristo yan eh, no? Na may tatlong persona sa isang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang hindi mo lang maunawaan dyan, paano naging tatlo yung isang Diyos? Oh, bakit? Kasi in Matthew 12, 11 to 13, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang misteryo sa kaharian ng langit ay hindi ibinigay sa mga tao. Saan ibinigay? Ephesians 3:10, ang walang hanggang karunungan ng Diyos ibinigay sa simbahan. Kaya kung ikaw lang pastor, hindi mo talaga mauunawaan yan, no? Kahit si San Pablo, sinabi na nga ni San Pablo hindi mo makikilala, hindi mo masasabing si Kristo ay Panginoon kung hindi ka pahahayagan ng Espiritu Santo. Ganyan, kaya hindi lito kayo kung bakit naging ganun. Misteryo kasi yan. O, sa Panginoong Kristo, si San Pedro, nung nalaman niya na si Jesus ang the Son of God, anong sabi ni Panginoong Kristo kay San Pedro? Mapalad ka, San Pedro, dahil hindi nanggaling sa iyong unawa ang pagkakilala mo sa Diyos, kundi nanggaling sa Ama. Ganyan magpahayag ang Diyos. Hindi yung sarili mong unawa, ikaw magbabasa. Hindi. Salamat. Okay, so dako naman tayo sa final conclusion ni Pastor Ferdinand ng End Time sa kanyang bilang affirmative sa topic na patutunayan ko na ang Trinity ay sa demonyo. Set ko lang yung time mo, bro. 5 minutes ito. Bilang affirmative, bro, your time start now. Okay, salamat, no? Actually, sabi niya, nagiba daw niya na parang sand. Hindi nga magiba yung mga unang talata na binigay ko sa salutasyon ni Pablo, no? Saan binanggit ni Pablo yung Diyos Espiritu Santo? Wala namang maipakita. Okay? Sa salutation ko, binanggit ko doon na si Pablo dinideny niya ang Trinity. At if you check it on your dictionary, even your Catholic Encyclopedia, yung paganismo ay hindi sa Diyos yan. So, nakatindig at hindi nananatiling nakatayo ang affirmation na ang Trinity ay aral ng demonyo. Bakit? Unang-una, ang mga aral na hindi galing sa mga unang apostol, sabi niya, kahit ang anghel. Kasi ang anghel ay ang demonyo ay iitsurang anghel yan. No? Kaya nga, wala mapakitang mga ibang theologian si kapatid, no? Sa akin hindi pa nga Trinitarian at hindi pa nga mga monotheist theologians eh. So mayroon silang observation kahit independent sila. Hindi sila religion na Kristiyano, hindi sila Katoliko, hindi Protestante. Pero mayroon silang observation. So makikita mong hindi sila bias base doon sa kanilang pinaniniwalaan. Kasi ang mga ito, may preconceived idea no? So bias lamang tumingin. Ako, independent ang ginamit kong mga nagsulat at kinuha niya ito sa lahat ng mga babasahin, no? Ng mga libro. Kinumpiled lamang ito. Natural, babasahin niya yung Amplified Bible. Natural. Just 3 minutes. Doon lamang pabor sa kanila, yung kanilang ganyan katindi yung yung pagsasabi na binabanggit niya na hindi daw nagiba daw niya. Hindi, sa katotohanan hindi po. At sa katotohanan si Saint Jerome sa pagkasulat ni Marie Sinclair ay si Saint Jerome ay binabanggit niya na yung nation ng Babylonia, ng Sumeria, all nation as yung pinanggalingan nito ay Trinity. Anong kaibahan ng mga paniniwalang iyon dito sa paniniwalang dapat isa-isahin mo yung binasa ko kanina. No,
Binasa ko kanina sa Babylon, yung emblem nila na triangulo, ay yan ang ginagamit nyo sa Athanasian Creed. Oh, na may 3 ulo doon, no? The same. Oh, doon sa sa India, no? O si Brahma, si Vishnu, si Shiva, di ba? Oh. Ganyan ang pinagmulan niyan, no? Kaya tanong, ang mga Hudyo ba naniniwala diyan? Hindi. Oh, bayan ng Diyos yan eh. Alam nila kung sino ang tunay. Nagbanggit ba sila ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Oh, magtingin ka kahit ngayon sa Israel, sa mga rabay doon. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na sila kinakatigan ng Diyos, nakasulat dyan, ang Israel ay maliligtas. Makakabalik sila. Oh. Nakuha natin. So, sa totoo lang, dapat inisa-isa mo yung verse ko. Para masabi mo na ikaw ay naigiba mo ang paniniwalang ito. Di ba? Oh. Sabi ni kapatid na ito sa akin, sabi niya yung pagiging pari. Sa inyo yung pari hindi nag-aasawa eh. Si Peter may asawa eh. Oh, gagawa na naman kayo ng mga dahilan ninyo. Oh, kasi ganito yan. May bianan nga. Oh, tapos hindi nyo madideny sa papasi, mayroong mga nambubuntis na papa. Oh, nagsorry nga si Pope John Paul II eh. Oh, sumang-ayon eh. Oh, siya nga humingi ng tawad eh. Oh, katotohanan yan, real talk lang yan. So, I therefore conclude that the affirmation na ang aral ng Trinidad ay sa demonyo ay nananatiling nakatayo. Why? Unang-una, si Pablo, hindi itinuro ni Pablo ang Trinity sa mga salutation niya. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between end time versus Catholic sa katauhan ni Pastor Ferdinand Sustento and Yisumar. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Sagot, manlinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.